Ngayon po ay Monday ng ika-13 linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makita ni Jesus ang maraming tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga alagad na maghandang tumawid sa kabilang ibayo. Lumapit sa kanya ang isang tagapagturo ng kautusan at sinabi, "Guro, sasama po ako sa inyo, saan man kayo pupunta?" Sumagot si Jesus, "May mga longga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Isa naman sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ilibing ko ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang hinihingi sa atin kung tayo po ay nagpasyang sumunod kay Jesus? What will it cost us when we decide to follow Jesus? Hinihingi nito sa atin ang lahat ng ating iniibig dito sa mundo. Kung nagpasya tayong sumunod kay Jesus, ito ay nangangahulugan lamang na iiwan natin ang lahat nating bisyo. Kaya handa ba nating iwanan ang lahat para kay Jesus? Talagang mahirap sumunod at maglingkod kay Jesus. Marami tayong dapat isakripisyo dito sa mundo. Ngunit hindi po natin dapat ikabahala anuman ang mawawala sa atin sa ating pagsunod kay Jesus. Dahil ang mga ito ay wala at napakaliit kumpara sa biyayang ipagkaloob sa ating Panginoon. Kung tayo po ay nagpasyang sumunod kay Jesus halimbawa, ang unang biyayang ating matatanggap mula sa Kanya ay ang kapayapaan ng ating isip. Magkakaroon tayo ng kapayapaan dahil matuto tayong magtiwala sa Kanya at hindi na po sa mga bagay ng mundong ito. Ano man ang mayroon tayo sa mundong ito, tulad ng kapangyarihan at kayamanan, hindi ito nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Ginugulo nito ang ating kapayapaan at nagbibigay ang mga ito sa atin ng maraming alalahanin sa buhay. Lagi tayong panalo kung nakapagpasya tayong sumunod kay Jesus at maisantabi ang lahat para sa Kanya. Pagmasdan natin ang maraming bagay na gagawin niya sa ating buhay. Ngunit sa pamamagitan ng dalawang tao sa mabuting balita, mayroon pong mahalagang paalala ang ating Panginoon sa atin. Una po ang tagapagturo ng kautusan na nagsasabi sa kanya, "Guro, susunod ako sa inyo kahit saan kayo pupunta." At sa kanya sinabi ng Panginoon, "May mga longga ang mga asong gubat, may mga pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapapahingahan." Dito, pinapaalala sa atin ng ating Panginoon na ang ating pagpasyang sumunod sa Kanya ay dapat nating pag-isipan ng mabuti, dapat natin itong seryosuhin at ating i-consider ang mga bagay na dapat nating isakripisyo. Sinabi ni Jesus na kailangan nating magiging handa sa pagharap sa mga pagsubok at hirap nating mararanasan dahil sa ating pagsunod kay Jesus. Na ang pagsunod kay Jesus ay pagtanggap ng krus. Ang pagsunod sa Kanya ay ang pagbibigay ng ating buong sarili. Gusto ni Jesus na hindi po tayo nadadala sa ating emosyon, kaya po tayo ay gustong sumunod sa Kanya. At kung tayo ay gustong sumunod sa Kanya, kailangan nating tanggapin na ito ay hindi pain-free or crossless discipleship. Gusto ng ating Panginoon na sumunod tayo sa Kanya, hindi po dahil sa maling kaisipan ng rewards and material recognition. Ikalawa, ang alagad na nagsasabi sa Kanyang, "Guro, hayaan niyo muna akong umuwi sa aming bahay upang ilibing ko ang aking ama." Sa Kanya sinabi ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing sa kanilang mga patay." Ibig sabihin na ilalagay natin ang Diyos na pinakauna sa ating mga priority sa buhay. Ang gawain para sa Diyos ay ang pinakauna nating duties and obligations. At nagdidiman ang Diyos ng immediate and active response. Hindi po natin maaring maipagpaliban ang ating pagtugon sa Diyos. At sa paggawa natin sa ating mga tungkulin sa Diyos, ibibigay natin ang ating buong puso at isip. Ibigay natin ang the best of ourselves sa ating pagtupad sa anumang gusto ng Diyos na ating ma-accomplish. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace,
Those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.